Narito ang kwento ng isang batang pulubi na pinagkalooban ng mutya ng isang maharlikang tikbalang, isang kapangyarihang bihira at mapanganib. Pero hindi ito basta-basta kwento ng himala. Ito ay isang madilim na paglalakbay ng pagtataksil, trahedya, at paghihiganti sa tulong ng sinaunang mahika ng aswang. Ano nga ba ang tunay na kapalit ng mutyang ito? At paano haharapin ni Lucas ang mga nilalang sa dilim na handang wasakin ang lahat para makuha ang hustisya na hindi maibigay ng tao? Manood hanggang sa dulo at tuklasin ang nakakakilabot na katotohanan na magbabago sa iyong pananaw sa mundo ng mga aswang at tikbalang. Kwento ng aswang, true story. Sa ilalim ng maitim na langit at malalakas na patak ng ulan, naglalakad ang batang pulubi sa gilid ng gubat ng Sierra Madre. Basang-basa ang kanyang lumang kamiseta, at ang kanyang mga paa ay sugat-sugat sa paglalakad sa matutulis na bato. Wala siyang pangalan na alam, tinatawag lang siyang utot ng mga tao sa baryo. Sa bawat kalyang nilalakad niya, may panlalait, may tadyak, may tingin na parang hindi siya tao. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Mula sa mga punong kahoy, may malamig na hininga na tila bumubulong. Nakita niya ang isang nilalang na kalahating kabayo, kalahating tao, mataas, makisig, at may koronang gawa sa ugat ng puno. Batang iniwan ng mundo, wika ng tikbalang, handa ka na bang tanggapin ang kapangyarihang itinatago ng lahi ko? Nang hawakan ng nilalang ang noo ni Utot, biglang sumikip ang kanyang dibdib. Parang may apoy na gumagapang sa kanyang laman. Sumisigaw siya pero walang tinig na lumalabas. Sa kanyang paningin, ang paligid ay naging pula, tila nilalamon ng apoy ang kagubatan. Bawat sigaw ng mga taong nanakit sa kanya, naririnig niyang unti-unting natutunaw sa hangin. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago, tumubo ang balahibo sa kanyang likod, lumalim ang kanyang tinig, at kumintab ang kanyang balat na tila bakal sa dilim. Ang mutya na ibinigay ng tikbalang ay nagliliyab sa kanyang dibdib, isang itim na bato na may pulang ilaw sa loob. Tinawid niya ang baryo na dati umalipusta sa kanya. Tahimik ang paligid. Walang aso, walang kuliglig, walang kahit anong tunog. Pumasok siya sa bahay ng Aling Pina, ang matandang laging nang aalipusta at nagpapalaya sa kanya. Sa isang iglap, lumipad ang mga gamit sa loob ng bahay. Ang mga mata ni Aling Pina ay nanlaki, ngunit hindi siya makakilos. Lumapit si Utot at sa kanyang kamay ay lumitaw ang apoy na itim. Ipinahid niya ito sa mukha ng matanda at kasabay ng hiyaw nito ay ang pagliyab ng buong bahay. Hindi nasunog si Utot. Hindi siya nasaktan. Habang naglalakad siyang palayo, ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng abo sa lupa. Sa bawat bahay na kanyang pinuntahan, may lumuluhod, may tumatakbo, may nagtatago sa ilalim ng kama. Ngunit wala nang awa sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na siniksik ng taon ng pananahimik. Isang hating gabi, dumating ang isang babaeng may puting belo at mga matang asul na parang ulap. Hindi mo na siya anak, wika ng babae sa tikbalang. Ginawa mo siyang kasangkapan ng iyong paghihiganti. Lumitaw ang mga espiritu ng mga taong pinatay ni Utot, mga multong walang ulo, mga bangkay na sunog, mga mata na puno ng takot. Napapaligiran na siya. Ngunit ang mutya sa kanyang dibdib ay lalong nagliliwanag. Ang katawan ni Utot ay biglang nangisay. May mga tinig na lumabas mula sa kanyang bibig, boses ng mga patay. Ang lupa ay lumindol. Ang mga puno sa paligid ay nabali, bumagsak. Sa huling saglit, hinawakan niya ang mutya. At doon nagsimula ang pagbitak ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumabas mula sa kailaliman ang isang nilalang na mas malaki pa sa tikbalang, itim ang balat, may 4 na mata, at may buntot na parang ahas. Tagapaghiganti ng mga nilimot, wika ng nilalang, ang mutya ay susi sa pagbubukas ng lagusan. Bago pa man makalaban si Utot, naramdaman niyang parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga alaala, ang gutom, ang pananakit, ang mga sigaw ng pangungutya, ay isa-isang nilamon ng itim na liwanag. Tumigil ang kanyang katawan sa paggalaw. Tila naging rebulto na lamang siya ng apoy at galit. Sa labas, ang buong baryo ay nilamon ng makapal na ulap. Wala ng araw. Ang mga ilaw ay pumutok. Ang mga tao ay nagtakbuhan palabas, ngunit isang matinis na tinig ang umalingaw-ngaw. Lahat ng utang kailangang bayaran. Mula sa ulap, bumaba ang mga anino, mga nilalang na hugis bata, walang mukha, may mahabang kuko at pangil. Kinagat nila ang mga tao. Sinira ang mga bubong.
binuksan ang mga hukay. Sa gitna ng kaguluhan, muling dumating ang babae na may puting belo. Lumapit siya sa naninigas na si Utot at inalis ang mutya mula sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, bumalik ang kanyang anyo, payat, marumi at takot na takot. Umiyak siya sa kanyang mga palad. Hindi ito ang gusto ko, bulong niya, nanginginig. Ngunit huli na. Ang nilalang mula sa ilalim ng lupa ay ganap ng malaya. Tumingin ito kay Utot at ngumisi. Salamat sa paghihiganti mo, sabi nito. Ngayon ako na ang magpapatuloy. Lumubog ito muli sa lupa at sumama ang baryo sa kanyang pag-alis. Naiwan si Utot sa gitna ng abo, mag-isa. Muling bumuhos ang ulan. Sa hangin, may boses na bumulong, boses ng tikbalang na minsang naging ama niya. Ang mutya ay hindi para sa paghihiganti. Kapag ginamit mo ito sa galit, ikaw rin ang mawawala. Tahimik na naglakad si Utot, palayo sa guho. Sa kanyang likuran, wala ng baryo. Wala ng pangalan. Wala na siyang pagkatao. Tanging ang multo ng kanyang galit at ang alaala ng mutya ng maharlikang tikbalang ang naiwan sa kanyang dibdib. At sa bawat hakbang niya sa putik, may bagong kwento ng dilim na isinusulat ang lupa. Sa paglalakad ni Utot sa gitna ng malamig at basang kagubatan, nagsimula muli ang bulong ng mga dahon. Hindi na ito kagaya ng dati, mas mababa, mas malalim, parang may sinusumpa sa bawat ihip ng hangin. Ang mga mata niya ay walang saysay, parang wala nang pakialam kung saan siya pupunta. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, may bumabalik na init, hindi apoy ng galit, kundi init ng isang bagay na mas matindi. Takot. Sa bawat hakbang, ang mga aninong dati tinatakasan niya ay tila sumusunod muli. Isang puno ang biglang gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi para pigilan ang kanyang paglalakad. May nilalang na unti-unting lumabas mula sa anino ng punong iyon. Hindi tikbalang. Hindi tao. Isa itong babae, hubad, may balat na parang basang papel, at mga mata na walang itim, puro puti. Ikaw ang napili, bulong nito. Ngunit hindi mo sinunod ang panata. Humakbang ito palapit, habang ang lupa sa paligid ni Utot ay naging malagkit na parang dugo. Ang mutya ay galing sa ugat ng kalikasan. At ikaw, isang batang basag, ginawang sisidla ng puot, ay sumira sa balanse. Sinubukan ni Utot na tumakbo, pero ang kanyang mga binti ay biglang bumigat. Ang mga binti niya ay parang tinik na humahawak sa lupa. Ang babae ay lumapit sa kanya, inabot ang kanyang noo, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, nakita niya ang sarili niya sa isang mundong itim at puti. Walang kulay. Walang ingay. Tanging boses ng mga nawalan ng hustisya ang naririnig. Bakit hindi kami pinakinggan? Bakit ikaw lang ang binigyan ng lakas? Bakit hindi mo kami iniligtas? Tumakbo siya, pero kahit saan siya lumiko, parating may mga kamay na humahawak, humihila, umaangkin. Hanggang sa maramdaman niyang bumabalik ang apoy sa kanyang dibdib. Pero ngayon, ito ay kulay asul. Malamig, ngunit matalim. Bumukas ang kanyang mga mata sa totoong mundo. Wala na ang babae. Tahimik ang paligid. Ngunit sa harap niya, may bagong anyo ng mutya, isa na ngayong transparent na bato na may umiikot na liwanag sa loob. At sa likod niya, isang tinig. Tinig ng batang siya rin. Ngayon alam mo na. Hindi lahat ng lakas ay para sa paghihiganti. Ang ilan para sa pagbawi. Tumingala si Utot. Umuulan pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon, ang patak ng ulan ay tila mas magaan. Hindi na niya alam kung siya pa rin si Utot. O kung ang kanyang kaluluwa ay bahagi na ng isang mas malaking kwento ng kadiliman, kabayaran at panata. At mula sa likod ng kanyang likod, sa anino ng kagubatan, may bagong matang nagmamasid. Tinatandaan ang bawat kilos niya. Dahil sa mundo ng mga nilikha ng maharlikang tikbalang. Ang utang ng kaluluwa, kailanman, ay hindi basta-basta nababayaran. Sa bawat hakbang niya palayo sa lugar na nilamon ng kadiliman, nararamdaman ni Utot ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ito mata ng tao. Hindi rin ito mata ng hayop. Ito ay mga matang nabubuhay sa pagitan ng liwanag at dilim, mga nilalang na matagal nang nananahimik sa ilalim ng lupa. Sa likod ng isang malaking puno ng balete, may umuusbong na anyo. Isa na namang nilalang, baluktot ang katawan, nakalugay ang buhok, at may bibig na abot hanggang leeg. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito umaatak.
Tinititigan lang si Utot na parang may kinikilala sa kanya. Parang may hinihintay. Sa katahimikan ng paligid, biglang umalingaw ang tunog ng kampana. Isang kampanang matagal nang hindi naririnig sa baryo. Ang tunog ay malamig, mabagal at puno ng pighati. Tumingin si Utot sa langit, kulay abo, walang bituin, at tila nakasabit ang buwan sa mga hibla ng ulap. Muling nagsalita ang tinig mula sa likod ng kanyang isipan. Binigyan ka ng kapangyarihan, hindi para maging hari, kundi tagapagdala ng sumpa. Ang mutya sa kanyang palad ay kumikislap muli, ngunit ngayon, ito ay nagsusugat sa kanyang balat. Parang ayaw na nitong manatili sa kanya. Parang tinatanggihan na siya ng mismong bagay na minsang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Lumuhod si Utot sa lupa. Ang kanyang hininga ay bumilis. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo. At sa bawat pintig ng kanyang puso, parang may mga boses na kumakanta sa isang wikang hindi niya maintindihan. Mula sa lupa, tumubo ang mga kamay na gawa sa ugat. Hinihila siya pababa. Isinisigaw ang kanyang pangalan, hindi Utot, kundi ang kanyang tunay na pangalan na matagal nang kinalimutan. Lucas. Napapikit siya. Bumalik sa kanyang alaala ang larawan ng isang maliit na bahay, isang ina na may malamig na kamay, at isang ama na isinakripisyo sa albularyong may dalang gintong kutsilyo. Ang lahat ng ito ay parte pala ng isang sinaunang kasunduan. Isinilang siya para maging sisidlan ng mutya. At ngayong natapos na ang panibagong yugto ng kadiliman, kailangan na niyang harapin ang huling bahagi ng panata. Isang nilalang mula sa mataas na sanga ng balete ang bumaba, may pakpak ng paniki, balat ng bato, at bibig na maisigil ng maharlikang tikbalang. Ang huling tanong, Lucas, bulong nito, pumapayag ka bang tuluyang mawala bilang tao upang maging tagapangalaga ng mutya? Tahimik si Lucas. Tumingin siya sa mutya sa kanyang kamay na ngayon ay parang puso na tumitibok ng sarili nitong buhay. At sa kanyang likuran, narinig niyang muli ang sigaw ng mundo, sigaw ng mga kaluluwang nawalan ng katarungan, ng mga batang katulad niya, at ng mga nilalang na ginamit at kinalimutan. Sa kanyang sagot, magbabago ang takbo ng mga kwento sa kagubatan. Sa kanyang pagpili, muling mabubuhay ang panibagong anyo ng hustisya, isa na namang anyo ng takot. Tahimik na tumingin si Lucas sa mutya na parang naglalagablab sa kanyang kamay. Sa bawat tibok nito, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kapalaran. Ang mga matang nakapaligid sa kanya, mga nilalang ng dilim, ay naghihintay ng kanyang sagot. Kung ito ang aking landas, wika niya ng may bahagyang pag-iyak, tatanggapin ko ang kapalarang ito. Ang mutya ay biglang sumilaw ng maliwanag, naglabas ng alon ng enerhiya na umalulong sa buong kagubatan. Naramdaman ni Lucas ang kanyang katawan na nagbabago, ang kanyang mga kamay ay naging matibay na parang bakal, ang kanyang mga mata ay kumislap ng gintong ilaw, at ang kanyang tinig ay naging malakas na parang kulog sa kalangitan. Simula ngayon, bulong niya, ako ang magiging tagapangalaga ng mutya at tagapagtanggol ng mga nilalang na pinaglaitan. Sa likod ng kanyang likod, ang mga nilalang na dating banta ay yumuko bilang tanda ng paggalang. Ngunit sa puso ni Lucas, alam niyang hindi ito wakas, ito ay simula ng isang bagong kabanata ng takot at hustisya. Ang mutya ng maharlikang tikbalang ay hindi basta kapangyarihan, ito ay sumpa at biyaya na kailangang pangalagaan ng isang tunay na tagapagbantay. At sa dilim ng kagubatan, sa bawat yapak ng bagong tagapangalaga, ang mga kwento ng nakaraan ay muling sisigaw, naghihintay ng hustisya at kapayapaan. Ngayon, si Lucas ay hindi na bata. Siya ay alamat, isang pulubi na pinagpala at sinumpa, isang tao na naging Diyos ng kagubatan, at isang pangalan na hindi malilimutan. Habang lumalim ang gabi, si Lucas ay naglakad patungo sa pusod ng kagubatan, kung saan ang mga anino ay mas makapal at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Naririnig niya ang mga bulong ng mga ninuno, mga tinig na nagsasabi ng mga lihim ng kalikasan at ng mga panahon na nakalipas. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang koneksyon sa lupa, sa mga punong balete, at sa mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa lugar na iyon. Hindi na siya simpleng tao, ang mutya ay naging bahagi ng kanyang dugo, ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan, may mabigat na responsibilidad na kailangang dalhin. Isang araw, may maririnig siyang sigaw mula sa bayan, sigaw ng takot at pighati. Si Lucas ay kailangang pumili, iligtas ang mundo ng tao o protektahan ang lihim ng kagubatan. At sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na isusulat sa mga bituin at sa mga anino ng gabi,
isang alamat ng batang pulubi na naging tagapangalaga ng mutya ng maharlikang tikbalang. Sa unang pagdampi ng liwanag sa umaga, naramdaman ni Lucas ang pag-ikot ng mundo sa kanyang palad. Ang mutya ay tila buhay na buhay, kumikislap at humihinga kasama niya. Dala niya ang bigat ng tungkulin, ngunit may tinatagong pag-asa sa puso. Isang lihim na alam lamang ng mga pinili, ang kapangyarihan ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Habang naglalakad siya papalayo sa gubat, napansin niyang may mga mata sa likod ng bawat puno, mga matang nagmamasid at naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Hindi siya nag-iisa. Ang mga anino ng mga ninuno ng mga nauna ng tagapangalaga ay kasama niya sa kanyang paglalakbay. At sa bawat yapak ni Lucas, ang mundo ay unti-unting bumabalik sa balance, isang balansing pinapanatili ng mutya at ng batang pulubi na ngayon ay tagapangalaga ng kagubatan at ng kanyang mga lihim. Ngunit sa ilalim ng kanyang bagong lakas, may mga matang nananatiling nagmamasid mula sa dilim. Mga nilalang na hindi lubos na natuwa sa muling paggising ng kapangyarihan ng mutya. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, naramdaman ni Lucas ang malamig na hangin na nagmumula sa silong ng lupa. Isang bulong ang pumailan lang sa kanyang tenga, tila babala mula sa mga sinaunang espiritu. Hindi pa tapos ang laban, Lucas. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang panahon na susubukan muli ang kanyang katapangan at katapatan. Ang mutya ay hindi lamang biyaya, kundi isang sumpa na kailangang pangalagaan. Kahit na kailan hindi niya makakalimutan ang mga matang nanonood, naghihintay at naghahanda para sa susunod na yugto ng kwento. Sa bawat pag-ikot ng buwan, unti-unting lumalalim ang dilim sa paligid ni Lucas. Minsan, sa mga hating gabi, may mga aninong sumusunod sa kanyang mga yapak, mga nilalang na parang tao, ngunit may mga mata ng hayop at mga kamay na tila mga kuko ng ibon. Hindi sila umaatake, ngunit ramdam ang kanilang presensya. Isang paalala na ang mundo ng tao at ng mga nilalang sa kagubatan ay magkadugtong at magkaaway. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng balete, may isang matandang babae ang lumapit kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay mapurol ngunit puno ng karunungan at ang kanyang mga kamay ay may marka ng mga sinaunang simbolo. Hindi sapat ang lakas, wika niya, kailangan mo rin ng puso at katalinuhan upang pangalagaan ang mutya. Nagbigay siya ng isang maliit na kahon na gawa sa kawayan. Dito mo ilalagay ang iyong mga pangako at panata. Sa araw na ito, sisimulan mo ang tunay na paglalakbay ng tagapangalaga. Binuksan ni Lucas ang kahon, at sa loob ay may mga lihim na nakasulat sa balat ng hayop, mga alituntunin na nag-ugnay sa mundo ng tao at ng mga nilalang sa kagubatan. Ang kanyang mukha ay napuno ng determinasyon. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. At sa hangin, isang bagong sigaw ang bumalot sa kagubatan, isang sigaw ng pag-asa at babala. Ang alamat ni Lucas ay patuloy na isinusulat sa bawat paghinga ng hangin at bawat pagpatak ng ulan. Habang hawak ni Lucas ang kahon, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita na nakaukit sa balat ng hayop. Ito ay mga alituntunin na magbibigay linaw sa kanyang tungkulin, hindi lamang bilang tagapangalaga ng mutya, kundi bilang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa pagdampi ng hangin, isang malamig na simoy ang dumaan, dala ang mga kwento ng mga ninuno na kailangang pakinggan at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang mutya ay hindi lamang isang kapangyarihan, ito ay isang responsibilidad, isang sumpa na kailangang yakapin ng buong puso at tapang. Sa kanyang puso, naramdaman ni Lucas ang pag-usbong ng isang bagong lakas, isang lakas na nagmumula sa pagkilala sa sariling kahinaan at pagharap sa mga anino ng nakaraan. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, ang liwanag at dilim ay magsasanib, at sa pagitan nila, ang tunay na kapangyarihan ng mutya ay bubuksan. Ang kwento ni Lucas ay patuloy na umiikot, tulad ng hangin na dumaraan sa mga punong balete, isang kwento ng pag-asa, takot, at tagumpay na hindi malilimutan. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting natutunan ni Lucas ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Hindi ito basta lakas na ginagamit para sa sarili, kundi isang serbisyong iniaalay para sa lahat ng nilalang, tao man o espiritu. Habang tumatagal, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid, ang mga aninong dati ay nagtatago ay nagsimulang lumabas, humingi ng tulong o magpasalamat. Ngunit sa likod ng mga ito, may isang malakas na puwersa pa rin na nagbabantay, naghihintay ng pagkakataon upang sirain ang balanse.
Isang gabing madilim, napadaan si Lucas sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya pa nararating. Narinig niya ang mga yapak na hindi tao, mabilis at maingat. Sa gilid ng isang ilog, may mga mata na kumikislap sa dilim, mga matang puno ng galit at puot. Hindi na ito mga nilalang na nais makipag-ayos. Ito ay mga nilalang na handang sirain ang anumang sumasalungat sa kanilang kapangyarihan. Tumingin si Lucas sa kanyang mutya, ang liwanag nito ay unti-unting kumupas. Alam niya, nagsisimula ang bagong pagsubok. At sa gabing iyon, ang tunay na laban para sa kapangyarihan at hustisya ay sisimulan. Sa gitna ng dilim, hinipa ni Lucas ang mutya na nasa kanyang palad, sinusubukang buhayin ang liwanag na unti-unting nawawala. Ang hangin ay nagsimulang umikot, nagdadala ng mga alon ng malamig na enerhiya mula sa mga nilalang na nagbabantang sirain ang kapayapaan. Lumabas sa mga anino ang mga nilalang na may mga mata na naglalagablab, mga kuko na tila bakal, at mga ngiting puno ng kasamaan. Hindi sila nag-aalinlangan na salakayin si Lucas, ang tagapangalaga ng mutya, na ngayon ay nag-iisa sa harap ng panganib. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ni Lucas ang matinding apoy sa kanyang dibdib, isang apoy na nagmumula sa pangako niya sa mutya at sa kanyang puso. Muling sumiklab ang liwanag ng mutya, pinalakas ng kanyang determinasyon at tapang. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ni Lucas ay lumabas, bumalot sa kanya na parang isang kalasag laban sa mga umaatake. Ang laban ay nagsimula, isang labanan ng liwanag laban sa dilim, ng hustisya laban sa kasamaan, ng isang batang pulubi laban sa mga nilalang ng kagubatan na handang sirain ang balanse ng mundo. Ang mga nilalang ay umatake ng sabay-sabay, nagliliyab ang kanilang mga mata sa galit at puot. Ngunit si Lucas ay matatag, gamit ang mutya bilang sandata at kalasag. Bawat galaw niya ay puno ng tapang at determinasyon, ang bawat hakbang ay nagpapalawak ng liwanag na unti-unting nagwawasak sa mga anino. Narinig niya ang mga sigaw ng mga nilalang, ang mga ungol ng sakit at pagkabigo. Ngunit hindi siya titigil. Sa halip, pinilit niyang ipagtanggol ang mundo na kanyang minahal, ang mundo ng tao at ng mga nilalang na naghahanap lamang ng kapayapaan. Sa huling sandali ng labanan, lumabas ang isang malaking nilalang, isang tikbalang na may korona sa ulo, mukha nito ay puno ng galit at paghihiganti. Siya ang hari ng mga nilalang na nais sirain ang mutya. Ngunit si Lucas, na ngayon ay higit pa sa isang pulubi, ay hinarap ang hari ng buong tapang at puso. Ang kanilang laban ay magiging alamat na isusulat sa kasaysayan ng kagubatan at ng mga tao. Habang naglalaban sina Lucas at ang hari ng mga tikbalang, gumulong ang hangin sa paligid nila, nagpapalakas ng enerhiya at nagpapalabo ng linya sa pagitan ng mundo ng tao at ng kagubatan. Ang mga puno ay parang yumuko sa lakas ng kanilang palitan ng suntok at galaw, ang lupa ay nanginginig sa bawat yapak. Si Lucas ay hindi lamang lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nilalang na pinaglabanan ng dilim at kawalang katarungan. Sa isang sandali, ginamit niya ang mutya upang tawagin ang lakas ng kanyang mga ninuno, ang mga alituntunin na iniwan ng matandang babae. Ang korona ng hari ay nagningning, ngunit unti-unting nanghihina sa harap ng matinding liwanag na bumalot kay Lucas. Ngunit bago matapos ang laban, naramdaman ni Lucas ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat, isang paalala na ang tunay na laban ay hindi lamang sa pisikal. Ito ay laban para sa kaluluwa at para sa puso ng lahat ng nilalang na nananahan sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Lucas ay huminga ng malalim, naramdaman ang bigat ng kamay sa kanyang balikat. Hindi ito puwersa ng kalaban, kundi paalala ng responsibilidad na kanyang dala. Tumingin siya sa hari ng mga tikbalang, ang mukha nito ay puno ng pagdududa at galit, ngunit may bahagyang paggalang din. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, wika ng tinig na dumampi sa kanyang isip, tinig ng mga ninuno at ng kagubatan. Muling bumalik ang lakas ni Lucas, higit pa sa dati, na may kasamang tapang na nagmumula sa kanyang puso at mga pangakong binitiwan. Ang mutya ay kumislap ng maliwanag na parang araw na sumisikat sa gitna ng madilim na kagubatan. Sa isang huling sigaw, naglakas loob si Lucas na itulak ang lahat ng dilim palayo, nagdala ng liwanag at pag-asa sa lugar na matagal nang nilamon ng takot. Ang laban ay nagwakas, ngunit ang kanyang kwento ay mananatiling buhay, isang alamat ng batang pulubi na naging tagapangalaga ng mutya ng maharlikang tikbalang at tagapagtanggol ng balanse ng mundo. Ngunit kahit matapos ang laban, alam ni Lucas na hindi ito ang wakas ng kanyang paglalakbay.
Ang mutya ay patuloy na naglalabas ng init at liwanag, ngunit dala rin ito ang mga aninong naghihintay ng pagkakataon upang bumalik. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa kagubatan, mga paalala ng mga sinaunang sumpa at pangakong hindi pa natutupad. Kailangan niyang maging handa, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng mutya at hustisya. Sa puso ni Lucas, may apoy na hindi kailanman mamamatay, isang apoy ng pag-asa, tapang at pagmamahal sa kanyang pinanggalingan. At habang siya ay naglalakad sa ilalim ng buwan, dala ang mutya ng maharlikang tikbalang, alam niyang ang kanyang kwento ay patuloy na bubuo, isang kwento ng katapangan, sumpa, at tagumpay na walang katapusan. Isang gabi, habang si Lucas ay naglalakad sa gilid ng ilog, napansin niyang may mga bagong baka sa lupa, mga yapak na hindi tao at hindi rin hayop. Ang mga yapak ay nagliliyab ng bahagyang pulang liwanag, tila babala na may paparating na pagbabanta. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay naging mainit na parang nagpapahiwatig ng panganib. Sa likod ng mga puno, may mga aninong unti-unting lumalabas, mas matapang at mas mapanganib kaysa dati. Ngunit si Lucas ay hindi natitinag. Dala ang aral ng mga ninuno at ang tapang ng kanyang puso, hinarap niya ang paparating na unos. Alam niyang sa bawat laban, sa bawat pagsubok, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananalig sa sarili at sa mga pangakong kanyang binitiwan. Ang mutya ng maharlikang tikbalang ay nananatiling ilaw sa dilim, isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Habang papalapit ang mga aninong iyon, naramdaman ni Lucas ang bawat tibok ng puso niya, hindi ito takot, kundi ang malakas na tibok ng tapang at determinasyon. Muling sumiklab ang liwanag ng mutya sa kanyang dibdib, lumalawak na parang apoy na hindi madaling patayin. Tinawag niya ang lakas ng kanyang mga ninuno, ang mga alituntunin at dasal na iniwan ng matandang babae. Ang mga anino ay nagsimulang manginig, tila natatakot sa puwersang bumabalot kay Lucas. Isang matinding sigaw ang sumalubong sa gabi, sigaw ng paghihiganti, sigaw ng proteksyon, at sigaw ng pag-asa. Sa harap ng dilim, si Lucas ay nakatayo, hindi na isang batang pulubi, kundi isang tunay na tagapangalaga ng mutya at tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa kagubatan. Ang kanyang kwento ay patuloy na ikot, isang alamat na walang hanggan na nagbibigay liwanag sa madidilim na sulok ng mundo. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga lihim pa ring naghihintay na mabunyag. Isang gabi, habang si Lucas ay nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balat, isang presensya na matagal nang nanonood mula sa dilim. Isang tinig ang dumampi sa kanyang isipan, mabagal at mapanlinlang, puno ng pangako at banta. Hindi mo pa nalalaman ang buong kwento, batang tagapangalaga. Ang mga mata ni Lucas ay lumaki sa takot at pagtataka, alam niyang may mas malalim pang misteryo na kailangang harapin. Hindi lamang ito laban para sa kapangyarihan, kundi laban para sa katotohanan na magpapabago sa kanyang mundo magpakailanman. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng panganib, pagtuklas, at pagharap sa mga anino ng nakaraan at hinaharap. Sa dilim ng gabi, unti-unting lumutang ang anino sa harap ni Lucas, isang nilalang na hindi niya kailanman nakita, ngunit ramdam ang kapangyarihan at kalungkutan nito. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may timpla ng pagkamuhi at pag-asa. Ako ang tunay na tagapagmana ng mutya, wika nito, at ikaw ay bahagi lamang ng isang mas malawak na laro. Tumayo si Lucas, pilit pinipigilan ang panginginig ng katawan habang pinagmamasdan ang bagong kaaway na unti-unting lumalapit. Sa kanyang puso, alam niyang hindi lamang kapangyarihan ang nakataya, kundi ang kanyang pagkatao at ang tadhana ng buong kagubatan. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot, naghihintay sa susunod na galaw. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang isang mas matinding pakikipagsapalaran, isang laban na hahamon sa lahat ng kanyang paniniwala at lakas. Sa huling sagupaan, nilabanan ni Lucas ang kanyang tunay na kapalaran, hindi lamang bilang tagapangalaga ng mutya, kundi bilang tagapaghatid ng hustisya sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa kagubatan. Sa bawat hampas at pag-ikot ng laban, unti-unting naunawaan niya na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap sa sarili, sa pag-alam sa kanyang mga kahinaan, at sa pag-ibig na kanyang inalay para sa kanyang pinanggalingan. Nang tuluyang mawala ang anino ng kanyang kalaban, isang mapayapang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mutya ng maharlikang tikbalang ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati, sumasalamin sa puso ni Lucas na ngayon ay puno ng tapang, pananampalataya at kapayapaan.
Sa wakas, natagpuan ni Lucas ang kanyang lugar sa mundong ito, isang bantay ng balanse, isang tagapagtaguyod ng kapayapaan. At habang unti-unting sumisikat ang araw sa likod ng mga punong balete, alam niya na ang kanyang kwento ay magiging alamat, isang paalala na sa kabila ng dilim, ang liwanag ng tapang at pag-asa ay hindi kailanman mamamatay.